Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Ito guys pag-usapan naman natin ngayon etong naging huling interview sa DZMM nitong si Sir J. Tariela, no? About sa mga, siyempre, pag-a-add home na naman nitong si Iyutman. Aba, naalala ko, sabi nga ni Tariela wala naman doon sa binanggit niya na, sa binanggit ni Secretary Gibo Chodoro na mag-resign na yung mga opisyal na mga pro-China. Aba, wala ba kayong napansin? Ang bigla agad na nag-react ang magkapatid na may sayad. Sino ang magkapatid na may sayad? Sino pa nga ba? Yung dalawang nag-react agad-agad Kumbaga fourth wheel. Nag-react agad si Inday Sayad at itong si Iyutman. At ang sabi nila pangalanan daw ni Secretary Gibo. Common sense na lang yun. Bobong Iyutman tsaka Inday Sayad. Hindi kailangan pangalanan. Sabi nga kung sino yung unang pumiyok, yun ang guilty. At sa sitwasyong yon, walang ibang pumiyok kundi itong si Iyutman at si Inday Sayad. Very obvious naman. At tapos naman, aba. Ito namang si Jimmy Tangabundok to the rescue naman. At ang sabi ba naman sa kanilang programang Politico Talks, ito daw si Inday Sayad, pro-Philippines. Tsaka itong si Iyutman, pro-Philippines. Ang tanong, kailan pa? Kailan pa naging pro-Philippines yung mga yan? Diba? Kung pro-Philippines yan, di sana hanggang ngayon, kinokondena nila ang ginawa ng China, ang mga pangaharas ng China, ang pambubomba ng water cannon, ang pamumutol ng daliri ng ating Coast Guard, at ang pangaharas sa ating mga mangingisda. Ang tanong, kinokondena ba nila? May sinabi ba sila ni isang salita man lang na laban sa China? Wala akong matandaan. Bagkus, ano pang ang ginagawa nila? Ipinagmamalaki pa nila at idinidepensa pa ang China. Diba? At pilit pa nila. Alam nyo guys, kasi nagpauso kasi nung narrative na pilit ibinabaon sa ating mga isipan nung panahon na ang presidente ay si Fentaboy, walang iba kundi si Fentaboy mismo at ang pamilyang ito. Bakit? Yung bang naratibo na lagi nilang sinasabi na hindi kailangan nating maging kaibigan ang China kasi hindi natin kaya yan pag gegerahin tayo. Diba? Hindi natin kaya yan pag tayo ay sasakupin yan. Kaya kailangan maging kaibigan tayo. Sabay banat si Fentaboy, I love Xi Jinping. Xi Jinping pala. Diba? Ang kalokohan ni Fentaboy yan ang ginawa nila at yan ang ibinabaon nila sa ating isipan. Kaya nga bigla pang may mga lumabas, naglagay pa ng mga tarpaulin, province of China. Diba ga? So yan ay kasama ng kanilang strategy para what do you call this? Para tayo ang ating pag-iisip i-set up, di ba? Mind setting, no? Para sa ganun maisip natin na, oo nga pala, maisip ng mga ordinaryong Pilipino na, oo nga, dapat pro-China tayo. Kailangan natin ng China. Guys, ang usapan dito ay ang pamunuan ng China, hindi ang mga citizen ng China, no? Kundi yung ilan lang mga namumuno na kagaya nitong presidente nilang si Raulo. Dahil marami tayo rito sa Pilipinas na mga Filipino-Chinese na mas Pilipino pa talaga sila. At marami tayong mga kaibigan na Chinese. So, hindi naman Chinese ang kalaban natin dito, kundi yung pamunuan ng China na ang ginagawa nilang pangaharas sa Pilipinas. At gumawa sila ng mga tuta rito sa Pilipinas na sunod-sunuran sa kanila na kagaya nitong sila Fentaboy. At ang pamilya nitong si Fentaboy. Kaya nga hindi sila masalig, di ba? Hindi nila itong pamilyang may sayad na ito hindi man lang makontra-kontra ang China sa kanilang mga pinaggagawa. Bagkos papapurihan pa nila. Alam nyo guys, sa totoo lang,
Yang China hanggang banta lang yan. Walang kakayanan yan talaga na sasabihin mong gegera. Hindi. Takot lang yan. Alam nyo kung bakit? Sa kasaysayan ng mundo, sa digmaan na pinasok ng China, never nanalo ang China laban sa ibang bansa. Wala yang naipanalong gera. Alam mo kung saan lang sila nagegera? Sila-sila lang. Civil war. Sarili nilang lahi. Sila-sila mismo nag-aaway, nagegera. Yan lang sila. Pero yung makalaban nila ang ibang bansa ay Diyos ko po, Rudy. Wala sa kasaysayan silang naipanalo lahat ng gera nila sila ay talo. Isipin mo nga lang yung Battle of Yultong nga lang, di ba? Kung paano pinataob sila ng iilang Pilipino, less than 1,000 Filipinos. Yung 40,000 nila, di ba? Na mga Chinese mga military nila, ano nangyari? Walay! Suko sila at hindi nila nakupkop ang South Korea dahil sa mga Pilipino. Na yun naman ang maipagmamalaki nating mga Pilipino na tayo ay talagang palaban at hindi tayo kaya niyan. Bukod ron, marami lang silang tingnan pero pulpul yung mga yan. Isipin mo pati ang mga gamit niya mga yan. Paano ko lalaban ang gera kung ang gamit mo made in China? Diba? Common sense yun eh. Made in China gamit mo, lalaban ka ng gera? Ay wag na po, Rudy. Kita mo, nangyari sa Venezuela. Nangyari sa Russia. Diba? Supply ang gamit ng China. Kasi nga, made in China. Oh, diba? Yung sa Venezuela, hindi kumana yung mga radar. Kasi nga, made in China yan. Kaya yung mga yan, bully lang ang alam niya, walang laban niya, hindi yan lalaban sa gera. Kita mo nung binangga nga yung ating barko, mas malaki pa yung damage yung kanila. Laki-laki ng barko nila di ba? Kasi nga, ang bakal ng mga yan, made in China. So, wala yan. Wala yan. Puro yabang lang yung mga yan. Anyway, balik tayo sa usapang ito ha. Okay, kay si Jay Tariela, sa interview ay hinamon itong si Iyutman. Iyutman, may challenge sa'yo si Tariela kung papayag ka raw. Magpermahan kayo ng bank waiver at magpakitaan kayo sapagkat ikaw, Iyutman, ay gumagawa na naman ng intriga, gumagawa ka na ng chismis para kang tatay mo, para kang si Sayad na sinasabi na ito raw si Tariela ay nakatanggap ng suhol na umaabot yata ng 10 million. Parang ganun eh. So ngayon, china-challenge ka ni Tariela, magbukasan kayo ng bank accounts. Papayag ka ba, Iyutman? Pero alam na natin ang sagot, syempre hindi. Alam nyo kung bakit? Itong magkakapatid na ito, tapang-tapangan lang yan. Katulad lang ng mga didilis yan, puro yabang yan. Puro tapang-tapangan, puro hamon. Pag hinarap naman, hindi lalaban. Diba? Wala pinagkaiba yan sa tatay nila, kay Barbie Baste. Ngayon, itong si Iyutman. Pustahan tayo, hindi yan lalaban sa challenge. Sino makikipagpustahan sa akin, didilis rito, sa hindi papayag si Iyutman na magbukasan sila ng account ni Tariela. Magpermahan sila ng waiver. Lalaban ako ng pustahan dito sa kahit kaninong didilis. Sa hindi papayag si Iyutman. Sa hamong ito ni Tariela. Labo yan kasi puro yabang lang mga yan, puro banta-banta lang yan, hanggang bunganga lang yan. Pero sa totoong buhay, walang kakayanan. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga yan. Di ba? So, yun. Kaya abangan natin ang isasagot rito kung ano naman ang ipapalusot nitong si Iyutman at sa hamong ito ni Tariela na magbukasan ng account sapagkat ako'y naniniwala talaga kitang-kita na natin wala. Tariela, Boss J Tariela, hindi yan papayag sigurado. Estapador yan. Tsaka Barbie din yan, takot yan si Iyutman. Madayag. So yun lang muna sa mga bobong didilis at may sayad na nyo. Magmana kayo kay Iyutman na takot, wag do. Manatilihan mo bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!